Isang buwan pagkaraan ko makauwi, ay kinausap ako ni Papa tungkol sa Nagamani. May kakilala raw siya na mukhang may nalalaman tungkol sa mutya ko. Pa, baka sinabi niyo na meron akong ganun ha? Tanga naman ito. Sa palagay mo ba ipapahama kita? Ang sinabi ko lang dun sa tao ay kung may nalalaman ba siyang mutyang Nagamani. Hindi ko sinabi ikaw ang may tanga nun. Ano hong sabi? Hindi pa raw niya naririnig ang ganung mutya. Pero nang banggitin ko na mutya ng kobra ang Nagamani, binanggit niya na baka raw trabong ko yung tinutukoy ko. Kailangan daw niya makita para makasigurado siya. Di kailangan ko pa rin magpunta ron sa taong yun para ipakita to. Di malalaman din niya na ako yung may hawak ng mutya. Kung gusto mo, ako na magdadala sa kanya. Hindi ho pwede. Hindi makikita nung kakilala niyo ang kakayanan nito kung hindi ako yung may hawak. Paano namang hindi makikita ang kakayanan? Ang tingero yung si Mang Pulong. Alam niya yan. Hindi mo kasi naiintindihan pa. Tingnan nyo, hawakan nyo to. Binigay ko kay Papa ang Nagamani at unti-unti na wala ang ningning nito. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha ni Papa. Dali-dali niyang binitawan ng mutya at ibinalik sa akin to. Bakit ganyan yan? Laruan yata yan Namamatay ang ilaw. Yan nga ho yung sinasabi ko. Kaya kumbinsido nga rin ako na para sa akin talagang mutya na to. Sa akin lang kasi nagliliwanag to Kaya kung ikaw magdadala, paano makikita nung antingerong sinasabi niyo ang tunay ng hiwaga nito kung hindi niya nakikita nagliliwanag kapag hawak ko? Kakaiba pala talaga yan. O anong balak mo? Sasama ka ba saan kay Mang Pulong para maipakita yan? O wag na lang? Bandang huli ay pumayag ako na magpunta kami ni Papa sa Mang Pulong na sinasabi niya. Nakilala raw ni Papa ang matanda nang pahapyaw niyang ikwento sa isa kong tiyuhin ng tungkol sa Nagamani. Ang sabi raw ni Papa ay interesado siyang matuto ng tungkol sa mga mutya. Kaya dahil dito ay binanggit sa kanya ng tiyuhin ko ang pangalan ni Mang Pulong. Isang antingero daw to na naninirahan sa bukid. Kaya inalam ni Papa ang mga detalye para mapuntahan si Mang Pulong. At dito na nga nagsimula ang lahat hanggang sa magpunta na nga kami sa bahay ng matandang antingero. Mang Pulong! Si Dingdong to! Tao po! Ang bahay niya ay hindi gaya ng inaasahan ko na bahay ng isang antingero. Konkreto ang bahay ni Mang Pulong. Bungalow na may pintang kitang-kita kahit nasa malayo ka pa. Dahil kulay green ang kabuuan at pula naman ang bubungan nito. Mukhang may kaya sa buhay ang antingero na to. Akala ko kasi ay bahay kubo ang daratnan namin ito. Nang magsalita si Papa ay 3 batik na asong sumagot sa kanya. Kasunod ng mga tahol ay ang sigaw ng isang babae mula sa loob ng bahay. Lumabas to at tinanong kami kung anong kailangan namin. Si Mang Pulong sana. May ikukonsulta lang sana kami. Sige ho, tatawagin ko lang ng tatay. Tay! Tay! May naghahanap sa inyo! Sandali lang ho ha. Sige lang iha. Maya-maya nga ay lumabas ang isang may edad pero makisig na lalaki. Nagpalipat-lipat ang tingin ko kay Papa at sa lalaki na lumabas. Hindi ako makapaniwala kasi nito na siya pala si Mang Pulong kung hindi siya nagsalita. Dino, ikaw pala. Mayet, bisan mong itali ang mga aso at nang makapasok ang mga bisita. Si Mayet nga pala, apo ko. Mas mukha pang mas matanda si Papa kay Mang Pulong. Para kasing nasa late 40s o early 50s lang ang edad nito. Pero kung apo niya yung Mayet na mukhang nasa 30 na, malamang nasa 60 o 70 pataas na siya. Ilang saglit pa ay magkakaharap na kaming 3 sa set ng kawain ng terrace. May dala kaming mga tinapay at juice para kay Mang Pulong. At ito rin yung pinahanda niya kay Ate Mayet para meryendahin namin. Mang Pulong, ano ko nga pala si Atan. Magandang araw po. Titig na titig sa akin ng antingero na para bang may binabasa siya sa akin. Nailang ako kaya nag-iwas ako ng tingin. Tungkol ba to sa sinabi mong mutya? Oo. Yung tinatawag daw na Nagamani. Mukhang itong anak mo ang may tangan ha. Ang init ng singaw ng katawan Dahil sa sinabi ni Mang Pulong, nagkatinginan kami ni Papa. Alam niyo ho ba kung ano-ano ang gamit ng ganung mutya? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang pangalan ng mutya. Ang alam kong mutya ng ahas ay trabong ko. Pero yang sinasabi mo teka, maaari ko bang makita't ng masuri ko mabuti? Nagalangan ako nitong ipakita o ipahawak kay Mang Pulong ang mutya. Hindi ko alam kung bakit pero bilang nahihiya akong tumanggi ay inilabas ko ang bato mula sa dala kong maliit na bag. Nakabalot pa to sa puting panyo na nilagay ko sa loob ng maliit na Domo wallet. Pagtanggal ko ng panyo ay nagulat pa ako sa sobrang ningning ng bato. Para na yung maliit na bumbilya ng Christmas light. Pansin kong napatras ng konti sa sandalan si Papa. At si Mang Pulong naman ay nanlaki ang mga mata. Ganito lang po yan kapag ako ang may tangan. Pero kapag ibang tao na ang may hawak ay nawawalang liwanag nito. Talaga ba? Patingin, pwede mo bang ipahawak sa akin? Akin na. At dahil nahihiya akong tumanggi ay pinahawak ko sa kanya ang mutya. Ang ganda nga ng ngiti ni Mang Pulong Pero kagaya na nangyari sa iba, sa tuwing nahahawakan to ng ibang tao
ay ganun din ang nangyari ng hawakan to ni Mang Pulong. Namatay nga ang liwanag ng Nagamani. Kasabay nito, ang pagkawala rin ng ngiti ng antingerong to. Dali-dali rin niyang binalik sa akin ng mutya na para bang napaso to, pero wala siyang binanggit tungkol dito. Nagulat na lang ako nang dumampi sa balat ko ang Nagamani at para akong humawak sa takip ng kalderong bagong hango sa kalan kasi sobrang init nito. Bukod dito ay hindi rin kagad nagliwanag ang bato nang mahawakan ko ito. Nagkaroon ng delay sa pagningning niya ng halos ilang segundo. Takang-taka ako sa nangyari pero hindi ko na yun nasabi sa kanila dahil nagsalita na si Mang Pulong. Hindi pangkaraniwan ng isang yan. Sa tagal ko na nag-aanteng, ay ngayon lang ako nakahawak ng mutyang ng lalaban. Ano hong ibig niyong sabihin? Pinaso ko eh. Nawala ang kinang nung pinasa mo sa akin, pero uminit naman ng sobra. Hindi mo ba naramdaman ng ibalik ko sa'yo? Naramdaman din po pero... Yon! Malakas na klase ang trabongkong yan. Saan mo nakuha yan? Nang mga sandaling to, ay dama ko ang muling pag-init ng Nagamani. Bahagya rin tong bumigat sa pakaramdam ko. Hindi ko lang pero parang hindi maganda ang kutob ko kay Mang Pulong nito. Gayunpaman ay nagpakatanga ako at hindi pinansin ang kutob ko. Sa halip ay buong puso pa nga ako nagkwento sa kanya. Ultimo ang Navarat na inabanggit ko. Gayong hindi ko naman yung sinabi kila Papa. Bigay sa'yo ng amo mong Bombay. Nanggaling pa rin ng India ka mo. Opo eh. Kaibigan na po ng dating amo ko yung may hawak nito. Pero nang mamatay yun, ay napasa kamay na ng amo ko. Hindi ko lang ho alam kung paano eh. Pero binigay niya sa akin dahil gusto raw ako ng mutya na to. Matagal na raw niyang hawak to pero hindi niya mabuhay-buhay. Ako lang daw talaga ho ang... Napahinto ko sa pagsasalita nang biglang humagalpak sa tawa si Mang Pulong. Wala palang alam sa mutya at mga agimat yung amo mo eh. Kung gugustuhin talaga niya at may kalaman siya, ay mapapagana niya yung batong yan. Atan, maniwala ka sa akin. Ilang mutya nang napagana ko kahit na... Nako, iba nga siguro ang Mumbai kumpara sa atin ano? Mga walang alam sa mutya. Iba ang kutob ko sa sinabi ni Mang Pulong. Parang may kulang sa mga salita niya. Sa puntong to, ay sumabat na si Papa. Ganun nga ho siguro. O siya, salamat sa kalaman Mang Pulong. Pasensya na rin sa abala. Lalakad na kami nitong anak ko. Teka, aalis na kagad kayo. Paano yung mutya ng Cobra? Sandali lang muna at ayusin natin kung paano natin. Sa ibang araw na lang siguro Mang Pulong. May lalakarin pa ako eh. Di iwan mo muna sa akin tong binata mo. Kami na lang magdedebosyon. Nako, matatakotin yan. Mahihain pa pati. Kaya nga sinamahan ko pa rito. Sabi ko nga, siya na lang magpunta sa'yo. Ipagtanong na lang niya kako ang pangalan mo. At kilala ka naman dito. Kaso nahihiya raw siya. O siya, mauuna na muna ho kami. Salamat Mang Pulong. Tayo na. Nagmamadali na lang din ako sumunod kay Papa. Pero bago kami tuluyang umalis, nagpasalamat din muna ako kay Mang Pulong. Tumangulang siya at kumite pero halata akong pilit yon. Kapag bumalik ka lang dito ng Biyernes ng hapon Atan. Konsagrahan natin yung mutya mo. Sige po. Salamat po. Nang malayo na kami, ay saka lang nagsalita si Papa. Walang iyong yun. Interesado pa nga yata sa mutya mo. Huwag ka nang babalik doon Atan ha. Narinig mo naman ang sinabi niya. Kaya niya raw magpagana ng mutya. Ibig sabihin kaya niyang paganahin yung mutya mo kahit nang lalaban pa sa kanya. Kaya nga po Pansin ko rin na parang may sasabihin siya pero bigla niyang pinutol. Pakiramdam ko, ang sasabihin niya kahit may nagmamayari na ng mutya, ay kaya niyang paganahin at maagaw to sa may-ari. Buti nga't nagsalita kayo Hindi ko kasi alam kung paano siya tatanggihan Nagtataka nga ako sa'yo. May nabanggit ka pang... Ano nga yun? Nangagat na. Navarat na pa. Yun nga. Hindi mo nabanggit sa amin yan Kaya nga ho Ewan ko ba? Pero sa totoo lang, hindi na talaga maganda ang kutob ko sa kanya nung maramdaman kong sobrang init ng Nagamani. Napaso kasi talaga ako Oh, totoo ba? Opo pa, sobrang init nun. Napalatak na lang si Papa at umiling. Pagkatapos ay sinabing wag na nga ulit kaming babalik kay Mang Pulong. Kasi mukhang interesado raw talaga to sa Nagamani. Hindi na rin daw siya maghahanap ng maaaring makatulong sa akin para mas maunawaan ko pa ang kakayahan ng mutya na meron ako. Magsariling sikap na lang daw ako dahil mas ligtas daw itong gawin. Naniwala ako kay Papa at naniwala rin ako sa mga pinadama sa akin ng Nagamani. Kaya naman ang pagkonsulta namin kay Mang Pulong, ang una at huling beses na naghanap ako ng tulong sa pagpapagana sa mutya. Kaya lang ay naging makulit ng antingerong si Mang Pulong. Pinupuntahan niya ako sa bahay at kunwari kinukumusta ang tungkol sa Nagamani. Lagi niya ako inaalok ng tulong pero tumatanggi na talaga ako at sinasabing tinuro na sa akin ng kapatid ng amo ko kung paano palalakasin pang lalo ang Nagamani. Siyempre, hindi yun totoo. Sinasabi ko lang yun sa kanya para tantanan niya na ako. Kaya lang,
ay mukhang pinagkalat pa ni Mang Pulong ang tungkol sa mutya ko dahil ilang antingero pang lumapit sa akin para magtanong kung pwede ba nilang makita ang nagamani ko. Ayoko sana pero bilang pakikisama na lang din ay napilitan akong ipakita sa kanila to. Bawat isa ay namamangha sa mutyang hawak ko. Sabi pa ng iba ay hindi lang proteksyon ang kaya nito, kundi swerte rin ang hatid nito sa akin. Swerte sa negosyo, kalusugan, buhay pag-ibig at kung ano-ano pa. Hanggang ilang buwan pa ang nagdaan, nagsawa rin si pangungulit sa akin si Mang Pulong na tahimik na rin sa wakas ang buhay ko nito. Pero isang araw ay naalarma na lang kami dahil sa sigawan ng mga kapitbahay namin. Nang mag-usisa kami ay nalaman namin na isang bata pala ang natuklaw ng kobra. Nangingitim na ang labi ng bata nito at hindi na kumikilos o sumasagot kahit tanungin. Para bang anumang sandali ay mamamatay na siya. Sakto namang nasa bulsa ko ang nagamani nito dahil hindi ko na to hinihiwalay sa katawan ko. Naramdaman kong uminit to kaya agad ko tong dinukot. Dito'y naalala ko ang bisa nito na nabanggit ni Sir Pal. Kapag daw idiniin ko to sa sugat na sanhi ng kagat ng makamandag na hayop ay kusang lalabas ang kamandag. Dala na rin ang kagustuhan ko makatulong sa kapitbahay namin na hindi na alam ang gagawin ay lumapit na ako sa kanila. Kamalas-malasan pa kasi na walang tricycle na dumadaan nito para maisugod sa ospital ng bata. Ate, subukan kaya natin tong mutya ko. Ayaw pa nila akong pansinin nung umpisa pero nang si Papa na ang nagsalita ay pumayag na yung kapitbahay namin. Susubukan lang naman habang wala pang tricycle. Baka maagapan pa ang kamandag. Hindi ko na maintindihan ang sinasabi ng umiiyak naming kapitbahay pero nilapat ko na lang ang nagamani sa paligid ng nangingitim na tuklaw ng ahas. Inikot-ikot ko to habang nagdarasal din na sana ay umubra ang ginagawa ko para maligtas ang bata. Hindi nagliwanag ang nagamani ng mga sandaling to pero napakainit naman sa pakiramdam. Tiniis ko lang ang pagkapaso dahil naniniwala akong senyalis to na gumagana ang paghigop nito sa kamandag. Nanlaki na lang ang mga mata ko nang unti-unting umagos ang maitim na dugo mula sa dalawang butas ng sugat. Nagkagulo ang mga kapitbahay namin, lalo na nang idilat ng bata ang mga mata nito at saka umiyak. Tuloy-tuloy sa pag-agos ang maitim na dugo hanggang sa maya-maya ay naging kulay pula na to. Ang nangingitim na paligid ng sugat, maging ang mga labi ng bata ay bumalik na sa normal na kulay. Nang dumating na ang tricycle na maghahatid sa ospital ay nakapaglalakad na yung bata bago sumakay. Parang magpupunta na lang sila sa ospital para masigurong wala na ang kamandag na natira sa katawan ng bata. Nakaligtas ang batang yon at nakauwi na parang walang nangyari sa kanya. Abot-abot ang pasasalamat sa akin ng pamilya ng bata. At magmula nito ay nakilala ko sa lugar namin bilang Magtatawak. Sa akin dinadala ang mga biktima ng kagat ng ahas, maging ng mga aso at ng iba pang hayop. Lahat ng pasyenteng dinadala sa akin ay nakakaligtas at nailuluwa ng kanilang katawan ng kamandag. Kasabay ng pagiging magtatawak ko ay nagkaroon ako ng pagkakataon na mas palawakin pa ang kaalaman ko sa nagamani. May mga antingero at albularyo na bukal ang kalooban na tumulong at nangaral sa akin. Dahil sa pagiging magtatawa ko ay nakilala ko sa iba pang lugar. Kumalat ang balita tungkol sa akin at sa mutya na nakapagpapaluwa ng kamandag ng ahas at iba pa. At dahil siguro sa bali-balitang pagtatawa ko ay natuntun ako nila si Lena. Nagulat na lang kasi ako ng isang araw ay binisita ako ni Mang Pulong. Akala ko nga ay kukulti na naman niya ako tungkol sa nagamani. Pero iba ang sinabi niya nito sa amin. Atan, huwag mong mamasamain ang itatanong ko sa'yo. Ano ho ba yun? Ang mutya na tangan mo, may iba pa bang nagkaka-interes dyan? Kaya ka umuwi rito sa atin? Hindi kaagad ako nakasagot dahil napangunahan ako ng kaba. Naalala ko kaagad si Selena at ang babala ni Sir Jay tungkol sa kanya. Kasi alam mo, nitong nagdaang araw ay nasa bayan ako. May lumapit sa aking dalawang lalaki at pinakita ang picture mo. Nagtatanong kung kakilala kita dahil mga kaibigan mo raw sila mula sa Maynila. Hindi maganda ang kutob ko sa mga yon eh. Kaya sinabi kong hindi kita kakilala. Kung sa ibang pagkakataon, baka hindi ako maniwala kay Mang Pulong. Kaya lang, bilang antingero siya, ay alam kong malakas din ang pakiramdam niya sa mga panganib. Isa pa, ay totoo naman ang sinabi niya. May nag-i-interest na iba sa nagamani ko. Kaya ako umuwi ng Negros. Mukhang kailangan ko na umalis dito sa atin Isasama mo ba ang pamilya mo? Hindi sa tinatakot kita pero mukhang armado ang mga naghahanap sa'yo. Opo, Mang Pulong. Talagang armado sila. Mga tauhan ko yun ng dating asawa ng amo ko. Na malaki ang hinala namin na siya ang pumatay kay Sir Pal. Nawala ng kibo ang antingero at halata akong nagulat siya. Hindi ko naman kasi nabanggit sa kanya na patay na ang amo ko. Kung ganon, delikado ka nga talaga. May alam akong pwedeng pagtaguan mo na ng mga magulang at kapatid mo.
Ikaw naman alam kong kaya mo ang sarili mo. Saka malakas na mutya yung hawak mo. Nang mga sandaling to, ay nag-iba ang tingin ko kay Mang Pulong. Naisip kong baka naakit lang talaga siya ng Nagamani nang una niya tong makita. Baka naman mabait talaga siya, pero hindi pa rin ako nagtiwala ng gusto. Kaya lang, ay wala na rin naman akong pagpipilian pa. Kailangan ko ng tulong para maitago sina mama. Baka kasi sila ang gamitin ni Selena para mapalabas ako. Umalis din kami kagad sa bahay ng araw na mag-usap kami ni Mang Pulong. Hindi na ako nakapagpaliwanag ng matino sa pamilya ko. Basta sinabi kong kailangan namin magtago dahil sa mutya na tangan ko. Sa bayan sila dinala ni Mang Pulong. May isa pa pala siyang bakanting bahay paupahan doon. Sabi niya ay nanggaling na sa bayan ng mga naghahanap sa akin. Kaya hindi na maiisip ng mga yon na maaaring nandun ako o ang pamilya ko. Gayun pa man ay hindi rin ako sumama kila mama. Nagpaalam ako sa kanila at sinabi kong makikituloy ako sa isang kakilala ko para mapanatag sila. Pero ang totoo ay wala talaga akong idea kung saan ako pupunta nito. Si Ate Mayet na apo ni Mang Pulong ang naging tagapagbalita ko sa lagay ng pamilya ko. Maayos naman daw ang sitwasyon nila sa kinaroroonan nila at walang kahina-hinalang mga tao ang umaaligid. Nakampante ako dahil sa magagandang balita tungkol sa kanila. Pero dahil sa pagkakampante ko ay ako naman ang natuntun ng mga tauhan ni Selena. Pag-alagala lang kasi ako nito sa Silay Negros Occidental. Dito ko naisipang magtago at bumalik muna sa pagsasakada para kahit paano ay may kikitain ako. Hindi ko lang naisip na pwedeng matuntun pa rin ako rito ng mga tauhan ni Selena. Siguro ay talagang hinalungkat nila ang buhay ko. Isang araw kasi ay nagkakarga kami ng tubo ng truck. Habang pababa ng truck ay isang katrabaho ko ang tumawag sa akin dahil may naghahanap daw sa akin. Sino raw ho, kuya? Di ko alam Ayun sa tabi ni boss. Hindi ko kilala ang mga lalaking kausap ng amo namin pero lumapit pa rin ako. Habang papalapit ako ay unti-unti ring uminit ang Nagamani sa bulsa ko. Kinakabahan ako nito pero hindi ako nagpahalata. Magandang araw ho. Sino ho sila? Ikaw ba si Jonathan? Ako nga ho. Sino ho sila? Gusto ko sana namin makausap ng sarilinan. Dito na lang ho. May trabaho pa kasi ako Pasimpleng pinasilip sa akin ng unang lalaki ang uso ng baril sa ilalim ng suot niyang t-shirt. Bilis na. Saglit lang naman to. Doon tayo. Sumunod na lang ako sa utos nila. Pinalayo nila ako sa mga kasamaan ko at pinapunta ako sa likod ng kubong pahingahan. Pinauna nila ako maglakad kaya sa isip ko ay babarilin nila ako sa oras na tumakbo ko. Nang makalayo-layo na kami ay bigla akong hinablot ng isa sa mga to at isinubsob sa dingding ng kubo. Sa'yo binigay ni Bombay yung bato ng ahas, di ba? Dito ko napatunayan na tama nga ang hinala nila Sir J. Hinahanap nga ng mga to ang Nagamani. Parang awa nyo na. Wala ho kong alam. Sino ho ba kayo? Anong bato ng ahas? Hindi ko napigilan ang sarili ko sa takot nang tutukan na nila ako ng baril sa sentido. Napapaihina ako sa sobrang takot nito. Huwag ka na magmaang-maangan. Alam mo kung anong tinutukoy namin. Nasaan ang bato? Nasa'yo, di ba? Hindi ko nga ho alam ang sinasabi nyo. Nanlaki ang mga mata ko nang kapkapan ako ng mga to. Dahil makakapa nila sa bulsa ko ang Nagamani, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Chinempuhan ko lang na natuon ang atensyon nila sa pagkapasa katawan ko. At pagkatapos ay tinula ko na ang mga to. Tapos tumakbo ako ng mabilis. Sinigawan ako ng dalawang lalaki. Bilang nakita ko na nga ang dala nilang barel, ay hindi ako tumakbo sa iisang direksyon. Nagpa-ekis-ekis ako para hindi nila ako matutukan. Nakakapagod ang ganitong estilo ng pagtakbo. Pero kinausap ko na lang ang Nagamani. Nagamani, mutya ng kobra. Ngayon ko kailangan ng tulong mo. Protektahan mo ko laban sa mga humahabol sa akin. Tulungan mo ko. Diyos ko, tulungan niyo po ako. May pamilya po akong umaasa sa akin. Iligtas niyo po ako. Malabo na sa akin ang mga sumunod na pangyayari. Namalayan ko na lang ang sunod-sunod na putok ng barel. Napatakip ako ng tenga at napayuko nang wala sa oras. Takot na takot ako at nanginginig ang mga tuhod ko. Pero pinilit ko pa rin tumakbo. Dinig ko ang pagsigaw at pagtawag sa akin ng dalawang lalaki. Naririnig ko na rin ito ang papalapit nilang yabag. At ramdam ko nang maaabutan na nila ako. Kaya pusa na akong tumigil. Maawa po kayo sa akin! Parang awa nyo na! Wala akong atraso sa inyo! Wala akong alam sa sinasabi nyo! Napaluhod na lang ako nito at itinaas ang mga kamay ko bilang tanda ng pagsuko. Pero nagulat na lang ako nang lampasan ako ng dalawang lalaki. Saan nagpunta yon? Nandyan lang yon. Wala naman yung ibang matatakbuhan Utang ina, masisibog na naman tayo ni Selena nito Wiset, paano nawala yon? Saan nagtago yon? Dito na naudlot ang pag-iyak ko
Napatunganga na lang ako habang lumalayo yung mga lalaki sa akin. Hindi nila ako nakita sa kinaroroonan ko. Nang tignan ko ang pwesto ko, ay nakita ko ang anino ng ligaw na halaman sa tabi ko. Pero ang sarili kong anino ay nawala. Kaya tinignan ko ang mga kamay ko. Nakikita ko naman ang mga to, pero wala akong anino. Hanggang maya-maya ay unti-unti na rin lumitaw to. Mula sa malabong kulay abo ay luminaw ang itim na anino na dulot ng tanghaling sikat ng araw. Nang mga sandaling to ay nalaman kong kaya rin pala akong bigyan ng nagamani ng tagabulag. Matapos to, kaagad akong tumawag kina Sir Jay para ipalam sa kanila na pinagtatangkaan ako ng masama ng mga tauhan ni Selena dahil hindi ko binigay sa kanila ang nagamani. Ikaw talagang pupunteriyahin nila dahil alam niyang hindi rin kami ang amo ng nagamani. Desperado na yung si Selena. Palibhasa kasi nagkandamalas-malas sa negosyo dahil hindi alam kung paano gamitin ang Navaratna. Ang nagamani nilang ang nakikita niyang pag-asa sa negosyo. Pero hindi rin naman bibisa sa kanyang mutya na yan dahil hindi naman siya pipiliin yan. Nagtataka lang po ako kung bakit gusto niya itong makuha sa akin. Hindi nga ito tatalab sa kanya. Hindi niya yan kukunin sa'yo dahil hindi nga siyang amo niyan. Ang hula ko ay inaalam lang nila kung ikaw nga ang may tangan ng nagamani. At kung napatunayan niyang ikaw nga, sa pilitan kanilang isasama pabalik dito para gamitin kayo ng mutya mo sa pansariling interes niya. Napalunok ako sa sinabi ni Sir Jay. Ibig palang sabihin ay balak akong i-hostage ni Selena. Kaya dahil dito, lalo kong pinagbutihan ng pagtatago sa kanila. Hindi na ako bumalik sa pagsasakada. Umalis ako sa Silay. Tumuwid ako sa Siquijor. Dito'y siniwerte ako na makakilala ng iba pang mababait na antingero at albularyo. Ang ilan sa kanila ay pamilyar sa nagamani. Kaya naman silang tumulong sa akin na alamin pa ang iba pang kapangyarihan nito. Isa si Ate Bebe sa mga mananambal na nagturo sa akin kung paano to gamitin upang maging pangontra sa manlalason. Hindi ba ang sabi mo ay ginamit mo yan noon sa pagtatawak? Pwede mo rin yan magamit para magpaluwa ng lason. Paano ang gagawin ko, te? Ito, kakainin ko tong kamote. Nilagyan ko to ng lason. Kapag nagsusuka na ako, ay ilapat mo sa tiyan ko yung mutya ng kobra. Tingnan mo ang mangyayari. Diskumpiyado ako sa pinagagawa niya sa akin ito. Natatakot ako na mapahamak siya. Pero isa sa natutunan ko sa pag-aaral ng spiritual ay ang magtiwala sa guro. Kaya naman hinayaan ko si Ate Bebe sa gusto niyang mangyari. Kinain nga niya ang nilagang kamote na nilagyan niya ng lason. Lumipas ang may kalahating oras at nagsimula na siyang dumuwal ng kulay itim. Sinunod ko ang utos ni Ate Bebe. Inilapat ko sa tiyan niya ang nagamani at nanlaki ang mga mata ko nang may maramdaman akong tila dumidikit sa mutya mula sa loob ng tiyan niya. Ate Bebe, okay ka lang? Sige lang. Pakaramdam mo kung may kumakapit pa. Kapag wala na, ay unti-unti mong itaas ang mutya hanggang sa may leeg ko. Dito ko nauunawaan ang ginagawa ng nagamani. Minamagnet niya ang lason sa tiyan ni Ate Bebe. Nang wala na akong madamang kumakapit sa mutya, ay pinagkapang ko na nga ito pataas sa sikmura hanggang sa leeg ni Ate Bebe. Pagdating nga sa leeg niya, ay dumuwal siya ng tuluyan at nailuwa ang ilang maliliit at maiitim na bato na umuusok pa. Ang galing, di ba? Ganyan lang ang gagawin mo at makapagliligtas ka na ng buhay sa mga taong nalason. Mula sa mga kagat ng ahas, aso at maging alakdan hanggang sa mga lason na gawa ng manlalason, ay naging takbuhan ako ng mga pasyente sa maliliit na bayang napuntahan ko sa Siquijor. Napasama ako sa grupo ng mga mananambal dahil na rin kay Ate Bebe. Sila ang mga nanggagamot talaga ng iba't ibang klase ng sakit, kulam o barang. Tinatawag lang nila ako kapag ang pasyente nila ay biktima ng manlalason. Ang manlalason, ito yung mga nagbibigay ng libreng pagkain o nag-aalok ng pagkain sa dayo. Tapos manlalason sila at ooperan sila ng manlalason na may kilala silang albularyo o pwedeng gumamot sa kanila at sisingilin nila to ng pera. Akala ko nito ay payapa na ang buhay ko sa Siquijor. Ang kaso ay may nakabangga pala akong isang pamilya ng mga aswang na mga manlalason din pala dahil napapagaling ko ang mga biktima nila. Hanggang natuntun nila ako at isang araw nga ay nagpadala sila ng isang babala. Naglalakad lang ako nito sa gilid ng kalsada nang bigla na lang ako sinalubong ng isang matandang lalaki na hindi ko alam kung saan nanggaling. Hindi ka taga rito, kaya huwag kang nangangaalam. Po? Isang pakikialam mo pa ay may kalalagyan ka talagang bata ka. Pagkasabi niya nito ay nilampasan na ako ng matanda. Kinapa ko ang nagamani at nadama ko ang pag-iinit nito. Makapal ang telang suot kong pantalon kaya hindi ko naramdaman ng hustong init nito sa balat ko. Nang lingunin ko yung matanda ay nawala kaagad yon. Kaya nagmadali na lang ako umuwi sa tinutuluyan ko. Ilang araw ang nagdaan at may panibagong biktima na naman ng mga manlalason.
Sa akin dinala ang binatang pasyente. At syempre, ay napaliwa ko sa kanya ang tinanim na lason. Abot-abot ang pasasalamat sa akin ng binatang napagaling ko at ng nanay niya. Pero nang gabi ring to, pagkaalis nila sa tinutuluyan ko, ay hindi ako pinatulog ng pag-iinit ng nagamani. Kasabay ng pagliliwanag nito na parang mala Christmas lights. Ano ba nangyayari sa'yo? Ay, kung ano mang panganib ang mangyayari sa akin ngayong gabi, sana malagpasan ko to. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Gawin po niyong kasangkapan ng mutya na tangan ko para malagpasan ko kung ano man ang nagbabadyang panganib sa akin. Ako lang mag-isang nakatira sa tinutuluyan kong maliit na kubo. Nasa gitna pa to ng kabukiran. Bilang caretaker kasi ng sagingan ang trabahong nahanap ko. Ang pinakamalapit kong kapitbahay ay napakalayo pa rin. Kaya naman ako lang talaga ang makakatulong sa sarili ko nito. Hinintay ko nito ang panganib na binabala ng nagamani hanggang sa narinig ko ang mga kaluskos bago pa sumapit ang hating gabi. Sa lit ng bahay ko ay ramdam ko ang bawat yapak sa damo at buntong hininga ng hangin. Tinalasan ko pa ang pakaramdam ko nito. Dama ko na may dalawang nilalang na umaaligid sa paligid ng kubo. Humahalo sa hangin ang amoy nilang hindi maganda. Amoy luga o bulok ng ngipin. Sobrang baho nito. Kinakabahan man ay sumilip ako sa butas ng dingding. Dito ngay nakita ko ang dalawang aninong papalapit sa kubo. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay naaaninag ko ang itsura ng isa sa mga to. At ito, yung matandang lalaking nakasalubong ko noon na naglakad ako. Hindi ko alam kung ano ang atraso ko sa kanila at kung bakit panganib ang dala nila. Ayon sa nagamani, kinausap ko ang nagamani at muling humingi ng proteksyon dito. Kinuha ko rin ang nag-iisang sandata na meron ako. Ang espading, isa tong klase ng itak na ginagamit naming mga nagsasakada. Malapad ang talim nito at pakwadrado ang dulo na may maliit na kawit o hook. Napakaganda nito na pantabas ng tubo dahil bukod sa matalas ay hindi pa kaagad napupurol to. Lumabas ka na dyan! Lasang-lasa ka na sa hangin! Pinalaan na kita! Matigas ang ulo mo! Talagang pinakialaman mo pa rin ang biktima namin! Dito ko lang naintindihan na ang paggagamot ko sa mga nalalason ang itinuturing nilang atraso ko sa kanila. Dahil nga may nagamot na naman ako ng araw na to, ay dito ko lang napagtanto na ang mga nasa labas ay mga aswang pala na manlalason. Hindi ako sumagot o lumabas ng bahay nito. Sumilip lang ulit ako sa butas ng dingding. At dito'y nakita ko na hindi naman nagbabago ang kanilang anyo. Sa halip ay nanilisik lang ang mga mata nila at lumiliwanag na parang kulay pula. Hanggang bigla silang sumugod at sinunggaban ng dingding. Binutas nila to na parang karton. Nang magawa nila to, ay nakapasok na nga sila. Umamba ang mata ng lalaki sa akin. Pero iwinasiwas ko naman ang spading ko sa kanya. Sabay tadyak sa dibdib nito. Narinig ko ang tunog na napigtas ng litid. Pero hindi sapat yun para mapabagsak ang matanda. Napangisi nga lang to sa akin. Hanggang bigla namang sumulpot ang mata ng babae mula sa likuran niya. At handa na ako nito kalmutin gamit ang matitigas at makapal na kuko niya. Hindi ko naiwasan to pero dito na gumana ang kapangyarihan ng nagamani. Tumalbog lang sa muka at dibdib ko ang magaspang na kuko ng matandang babae. Napatras silang dalawa at parang nagulat sa kakayan ko. Pero saglit lang din at lumundag ang matandang lalaki sa akin. Mabilis, nakanganga at nakaabang ang matulis nitong dila. Pero bago pa tumakalapit ay para bang kumapit ang enerhiya ng nagamani sa talim ng espading. Sa isang hampas ko lang ay dama ko ang malinis na paghiwa nito sa laman niya. Napasigaw ang matandang babae nang mahati ng patagilid ang ulo ng matandang lalaki. Nagmamadaling tumakbo ang babae para lapitan to. Humagulgol siya pero may halong galit ang bawat sigaw niya. Tumakbo to palabas at nang tuluyan tong nawala sa dilim ay saka lang ako napaupo sa lapag kaharap ng bangkay ng matandang lalaki. Walang tigil sa pagkabugang dibdib ko nito. Naghalo ang takot para sa sarili kong kaligtasan at ang takot dahil nakapatay ako ng tao. Pero habang tumatagal ay napansin kong nag-iibang itsura ng bangkay. Nagmumukhang hayop na to na hindi ko maintindihan. Lalapitan ko na sana to para maaninag ng husto. Pero biglang sumiklab na para bang apoy na nasabuyan ng gas. Nasunog ang bangkay nito. Pero kahit na ganito ay napanatag na rin ako dahil buong magdamag na hindi uminit ang nagamani. Pero unang gabi pa lang pala to dahil na mga sumunod pang gabi ay hindi na halos ako nakatulog dahil sa palaging pag-iinit at kakaibang liwanag ng nagamani. Parati ako may nararamdamang mga pagkilos at pag-aaligid sa bahay kubo na para bang umaaligid sa bahay kubo ko. Matapos to, pinayuhan ako ng mga kaibigan kong Antingero at Albularyo na makituloy na muna sa kanila para raw matulungan nila ako kapag umatake na ang mga manlalasong aswang. Tinanggihan ko ang lahat ng alok nila
dahil naalala kong insidente nangyari sa amin ni Sir Pal. Nadamay ako sa galit ni Selena sa kanya, kaya sa pagkakataong to naman ay ayoko may madamay sa galit sa akin ng mga manlalason. Haharapin ko na lang sila kahit natatakot din ako nito. Alam ko naman kasing hindi ako pababayaan ng Diyos at ng Nagamani na paulit-ulit na pinatutunayan sa akin na hindi to pangkaraniwang mutya ng ahas. Kaya ang ginawa ko na lang ay naghanda na lang ako sa muling pag-atake ng mga manlalason sa akin. Ikalimang gabi na to, matapos akong salakayin ng dalawang matanda. Balisa na talaga ako nito dahil alam kong ito na ang gabing aatakihin nila ako ulit. Ang baho kasi ng hangin nito amoy lugat bulok ng ngipin. Diyos ko, kayo na pong bahala sa akin. Gamitin niyo po muling instrumento ang Nagamani para sa kaligtasan ko. At tama nga ako, halos hindi pa ako tapos magdasal ay nawarak na ang sawaling dingding ng kubo. Isang punong kahoy yung tumagos dito na para bang isinibat to. Kasunod nito ay yung pagpasok ng ilang tao sa butas ng dingding. Kinuha ko ang espading ko at tumakbo palabas. Napaaray ako nang may tumama sa likuran ko. Napasubsob ako sa lupa at kinapa ang likuran ko. Walang sugat to pero napunit ang damit ko. Kinalmot pala ako ng manlalason pero hindi ako tinablan ng matulis ang kuko. Hanggang nagsipaglundagan ng hindi bababa sa 5 manlalason nito. Nagkukumahog akong bumangon at sinalubong ng espading ang mga atake nila. May nahiwa akong ilan pero muntik-muntikan ko na ring mabitawan ng armas na hawak ko dahil na rin sa lakas ng mga bigwas nila sa akin. Nang mga sandaling to ay umaariba na ang kaba sa dibdib ko. Nasa 6 ang mga kalaban ko at mukhang hindi ko sila kakayanin. Nagtiwala na lang ako sa mutya at sa Diyos. Pero nang matisod ako at matumba ay dito ko na naisip na ito na yata ang katapusan ko sa kamay ng mga aswang. Pero nang lumapat sa lupa ang katawan ko ay biglang natigilan ng mga manlalason. Nasaan na yon? Gumamit ng tagabulag! Talasan niyo ang pangamoy niyo! Nabuhayan ulit ako ng loob nito dahil gumana na ang Nagamani. Bumangon ako at nagsimulang isa-isang pagtatagain ng mga aswang na hindi ako nakikita. Naramdaman nila ang presensya ko pero huli na para atakihin nila ako dahil nauunahan ko na sila. Sa simula'y naiilang akong tagain sila dahil hindi naman sila mukhang mga aswang. Tao lang din talaga ang itsura nila pero may kakaibang aura. Tatagain ko na sana ang isa pang nakatalikod pero bigla tong humarap at nagtaas ng kamay na handang kumalmot. Umikot na lang ako ng bahagya at saka ko hinataw ng espading to. Bumuka ang laman nito sa bandang leeg at balikat bago bumagsak na parang naputol na puno. Nang makita ng mga kasama niya ang nangyari sa isa sa kanila ay sabay-sabay na may umatake sa harapan at likuran ko. Nakanganga ang nasa likuran ko at nakaabang naman ang mga kuko ng nasa harapan ko. Pinakikiramdaman at naaamoy lang nila ako. Pero bago pa sila makalapit sa akin ay umikot na ako habang winawasiwas ang espading na hawak ko. Hindi sila napuruhan pero parehong nasugatan ng malalim ang mga to. Isa pang sumugod sa akin kahit hindi ako nakikita nito kaya sinalubong ko siya ng taga sa noo. At ito ang pangalawang patay ko sa kanila hanggang napatigil ang 4 pang natitira pero hindi sila umatras. Alam kong gigil na sila dahil hindi nila ako matsyempuhan pero sa hindi ko malamang dahilan ay parang may time limit yata ang tagabulag ng Nagamani. Maya-maya pa ay nakangisi na ang 4 na manlalason habang nakatingin sa direksyon ko. Hindi mo kayang patagalin ng tagabulag mo, ano? Pero bago pa sila makasugod sa akin ay may ilaw na tumama sa harap ng kubo. Isang ban ang biglang huminto. Bumaba mula rito ang 3 lalaki at isang babae. Nanlaki na lang ang mga mata ko nang mamukaan ko ang babae na to at yung kasamang 2 lalaki nitong dumating. Kahit sa picture ko lang siya nakita ay kilalang kilala ko kung sino to. Si Selena. Ngayon pa talaga. Tinuro ko ni Selena na parang hindi niya nakikita ang 4 kong bisita. Hayun mga tanga! Sumugod sa akin ng 3 lalaki. Ang 2 sa mga to ang humabol sa akin sa silay. Dire-diretso sila na para talagang hindi nakikita ang mga manlalason. At napansin ko na lang na nagkatinginan na nga ang 4 na manlalasong aswang. Hanggang biglang nagtakbuhan ng mga to pasugod kina Selena. Teka! Sandali! Hindi ko alam nito kung sino ang pinipigilan ko sa kanila. Ang mga manlalason ba o sina Selena? Pero naisip ko rin ito na kung mapapatay man ng mga aswang sina Selena, di quits na kami. Dahil pinatay nila si Sir Pal, kaya dapat lang din silang mamatay. Nakita ko kung paano sila kagatin ng mga manlalason. Gulat na gulat ang itsura nila dahil wala naman silang nakikitang umaatake sa kanila. Dito ko naisip na gumamit ng tagabulag ang mga to sa mga tao. Pero ang nakakapagtaka, nakikita ko sila. Siguro ay dahil na rin sa Nagamani. Kaagad na nangitim ang bahagi ng balat nila
na nakagat at naturukan ng mga manlalason. Naglabas pa ng baril ang mga tauhan ni Selena at bumaril sa kawalan habang unti-unting napapaluhod at nagsusuka. Ayop ka! Wala kang karapatan sa Nagamani! Pagkasabi niya nito ay may dinukot siya sa bag niya at ito ang Navaratna. Nilapat niya yun sa sugat niya sa leeg. Akala siguro ni Selena ay ganun ang paggamit ng Navaratna para sa mabuting kalusugan. Nang mapaluhod siya ay nabitawan niya ang Navaratna. Tapos sa mga tauhan niya naman ay nagkukumahog na dinampot yun at nag-aagawan pa para lang mailapat sa mga sugat nila. Dita! Jonathan! Anong ginawa mo? Iniisip niya siguro na ako ang may kagagawan sa nangyari sa kanila. Segundo lang at humandusay na silang apat. Nangingitim ang mga ugat sa kanilang katawan at namumuti ang mga mata. Ang mga manlalaso naman ay nakangiti pa habang nakapikit ang mga mata at nakatingala sila. Hindi ko lang kung anong ginagawa nila pero base sa mga kwento ng mga mananambal, hinihigop ng mga to ang buhay ng kanilang mga biktima at yun ang nagsisilbing pagkain nila. Nilalasap pa nga nila ang laman ni Selena sa pagkakataong to na dapat ay naglalaban na kami. Pero dito na ako kumilos. Habang hindi pa ako tinatakasan ng lakas ng loob, dumiretso ako sa gitna nila. Naramdaman ako ng dalawa sa kanila kaya naghanda rin sila sa pag-atake ko. Pero ramdam ko mabagal sila para sa paningin ko. Umikot ako at tinaga ang isa sa balikat at nalaylay yun. Tinadyakon ko naman ang isa pa kaya nadapa sila. Nakaamba ng muli ang espading ko pero bago pa ako muling umatake ay umatras na sila palayo. Apat ang natirang buhay sa kanila pero halatang nagawa akong matakot ang mga yun sa kakayahan ko. Tumakbo sila pabalik sa dilim at naiwan akong nakatayo sa gitna ng kabukiran. Hawak ang espading ko. Dito ko ramdam ang unti-unting pagkawala ng init ng Nagamani sa bulsa ko. Napabuga ako ng hangin nito at dito lang ako nakadama ng pagod. Nanginginig ang braso at kamay ko may hawak ng dugo ang espading. Napapalibutan ako nito ng mga bangkay ng mga tao at aswang na naghahangad ng masama laban sa akin. Nang tignan ko ang nakangangang bangkay ni Selena ay hindi ko mapigilang matawa. Kinapa ko ang Nagamani sa bulsa ko at saka nilabas yun. Normal na nagniningning ang temperatura ng mutya. Dito ko naisip na wala na ako sa panganib at wala na rin ang babaeng sumira sa buhay ni Serpal. Serpal, hindi man kita na ipaghiganti sa babaeng to pero kapwa naman yung halimaw ang gumanti sa kanya para sa'yo. Kinuha ko ang Navaratna at nang halugugin ko ang sasakyan nila ay may nakuha pa akong ilang talisman. Hindi ko nabawi lahat pero ang mahalaga ay may nakuha pa rin ako. Pinabayaan ko lang ang bangkay nila ng mga tauhan niya at pagkatapos ay bumalik na ako sa Negros Oriental. Nabalitaan ko nilang mula kay Ate Bebe na kinuha ng punerarya ang katawan nila Selena. Walang suspect sa pagkamatay nila ng mga tauhan niya dahil wala namang nakakakilala sa kanila at nakakita sa nangyari. Kasi yung mga bangkay na mga manlalason, malamang ay naging abo na yon. Wala ring nawala sa mga mahalaga nilang gamit at walang parasahang naganap kaya wala raw matukoy ng motibo ang mga otoridad. Hindi ko na alam kung ano pang nangyari sa kanila at wala na akong pakialam nito dahil hindi naman akong pumatay sa kanila. Nang makauwi na kami nila mama at ng buong pamilya ko sa bahay namin, ay bumalik naman ako sa Maynila para ibigay kina Sir Jay at Sir Rohit ang mga talisman at ang Navarat nang nabawi ko kay Selena. Hindi ako makapaniwala sa kwento mo, Atan. Kaya ngoy, parang napasobra yata ang responsibilidad mo dahil lang sa kapirasong bato na binigay sa'yo ni Pal. Sa totoo lang po, ay hindi rin ako makapaniwala sa lahat ng pinagdaanan ko eh. Sa katatago ko kay Selena at kung ano-ano pang nangyari sa akin. Nakakaya na sa'yo. Nadamay ka ba sa pagkaganit ng Selena na yun? Talagang sinundan ka pa niya kung saan ha? Hindi ko na po iniisip yun. Ang mahalaga ngayon ay nabigyan na rin natin ng hustisya ang nangyari kay Sir Pal. Inalok ulit ako na magkapatid na magtrabaho para sa kanila pero tumanggi na ako. Sa totoo lang kasi ay natakot na rin ako ma-involve sa kanila at sa negosyo nilang 5-6. Tama kasi si Sir Pal. The love of money is the root of evil. Oo nga't hindi naman nagmamahal sa pera ang magkakapatid na yon pero yung mga taong nakapaligid sa kanila ay ang siyang nagpapaalipin sa pera. At ang mga yon ang nakakatakot. Baka mamaya may mag-interest na naman sa Navaratna at pagkatapos ay nakawin yon. At kapag hindi na pagana, ay ako na naman ang guguluhin nila dahil sa Nagamani ko. Sa ngayon, ay nandito ako sa isang probinsya sa Visayas. Ayoko na lang sabihin kung saan eksakto dahil ayoko na magulong buhay. Nagtatawak pa rin naman ako at nalalapitan ng mga nabibiktima ng manlalason. Napapalaban pa rin paminsan-minsan sa mga aswang pero dahil sa kakaibang galing ng mutya ko, ay heto ko, buhay pa rin at lumalaban. Hindi man na ito mapapanood o mapapakinggan ni Sir Pal. Nagpapasalamat ako sa kanya
dahil binigyan niya ako ng kaibigan na hindi ako iiwan. At ito nga, ang Naga Money.